Ano nga ba yung mga produkto sa mata na dapat mong iwasan? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ano nga ba yung mga produkto sa mata na dapat nyong iwasan. Tara, let's discuss. Sa dami ng mga eye products na naglalabasan at binibenta ngayon, mula sa eye drops hanggang sa mga salamin, paano mo nga ba malalaman kung alin dito ang epektibo at ligtas at alin dito yung mga dapat mong iwasan? Marami pa naman sa mga produktong ito ay madali nang ibenta dahil sa pag-uso ng mga online shopping. At madami ang nagpo-promote sa mga social media ng mga produktong ito na hindi nila alam na pwede itong makasama. Yung iba pa nga ay nagsisinungaling at nagkiklaim na kaya nitong magpagaling ng mga iba't ibang sakit, at yung iba ay umaabot pa sa paggamit ng deepfake or AI para lang ipalabas na ito ay ine-endorso ng doktor or sikat na artista. Nabiktima na ako niyan. Kaya bibigyan ko kayo ng tamang impormasyon, babala at payo para hindi kayo maloko at mapahamak. Una sa ating listahan ay yung mga produktong naglalaman ng tetrahydrozoline at nafazoline. Maaari ngayon mo lang ito narinig, pero mas sikat ito sa mga brand names na Eyemo at Vicin. Kahit yung sumisikat na Roto eye drops na gawa sa Japan, ay meron din silang produkto na naglalaman ng tetrahydrozoline at nafazoline. Pero wait, bago kayo magulat, ay pakinggan nyo muna ito. Hindi ko sinasabi na lahat ng produkto ng mga brands na ito ay dapat kayong mag-ingat. Doon lamang sa mga produktong merong tetrahydrozoline o kaya nafazoline. Ang mga gamot kasi na ito ay tinatawag na vasoconstrictor. Sikat itong ginagamit sa mga mapupulang mata dahil mabilisan itong napapawala ang pamumula nito at over-the-counter ito o hindi kailangan ng reseta. Pinapaliit kasi nito yung mga blood vessel or mga ugat sa puting parte ng ating mga mata, kaya nagmumukhang puti ang mga mata natin. Actually, safe naman itong gamitin at FDA approved. Pero, hindi nito mapapagaling ang underlying cause ng pamumula ng mata, kaya temporary lamang ang epekto nito dahil babalik din ang cause ng pamumula ng mata. Hindi rin to pwedeng gamitin ng pangmatagalan dahil pwede itong mag-cause ng tinatawag na rebound redness or mas malalang pagbalik na pamumula ng mata. Kaya ginagamit lang ito sa mga emergency na situations tulad ng kapag ikaw ay may meeting o kaya may events, etc. At sa mga artista kapag sila ay may taping or may photoshoot para hindi mamula ang kanilang mga mata. Pwede rin itong mag-cause ng panunuyo, pangangate, at worse, kapag na-overdose kayo nito ay pwedeng mag-lead sa hirap na paghinga. Kaya mas maigi pa rin na magpa-check up kayo para malaman kung ano talaga yung cause ng pamumula ng mata at mabigay yung tamang gamot dito. Marami kasi ang pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata at iba-iba ang gamot dito. May video na akong nagawa about eye redness na pwede nyo panoorin. Next naman ay yung tinatawag na blueberry eye drops na mapapagamit ka talaga dahil sa sinasabi nitong kaya nitong mapagaling ang mga iba't ibang sakit sa mata. Marami nang kumakalat na blueberry eye drops lalo na sa mga online stores ng Pilipinas na nagsasabi na kaya nitong palinawin ang paningin, proteksyon sa blue light, at kaya daw nitong pagalingin ang mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pugita, at marami pang iba. Napakasarap sa tengang pakinggan na kaya itong gawin ng iisang gamot lamang. Pero wala itong katotohanan. Una ay wala pong all-in-one or iisang gamot na kayang gamutin ang mga iba't ibang sakit sa mata. Dito pa lang ay too good to be true na. Pangalawa ay wala itong FDA approval. Hindi ito rehistrado kaya hindi ka makakasiguro sa kalidad, kung safe or effective nga ba ang gamot na ito. Pangatlo ay walang scientific na pag-aaral about sa mga blueberry na extracts na kayang magpagaling ng mga iba't ibang sakit sa mata. So hindi natin alam na imbis na makabuti sana ito ay baka mas lalo pa itong makasama.
At hindi rin natin alam kung ano yung mga ingredients nito na baka meron tong masamang kemikal na ayaw natin mapunta sa ating mga mata. Kaya dapat nyong iwasan ang gamot na ito. Gumagamit pa sila ng mga nakaw na photos o videos ng mga doktor at ginagamitan nito ng deepfake or AI para palabasin na ito ay ine-endorso nila. Tulad ni Dr. Willie Ong, Dr. Vicky Bello at ng inyong lingkod na nagawa na ng pekeng video na nag-e-endorso daw ng produktong ito. Isama na natin yung mga ibang eye drops na dapat nyo ring iwasan tulad ng Clear Sight Eye Drop, Clear Eyesight Eye Drop at yung High Soap Eye Drop na kilala na rin sa online ngayon. Hindi rin FDA approved ang mga nagkiklaim na miracle eye drops na mga ito. Kaya please lang, na i-report nyo ang mga page na nagbebenta nito para hindi na makapahamak ng ibang tao. May video na rin ako nagawa about blueberry eye drops na pwede nyo na rin panoorin. Pangatlo ay yung ion spec or nano spec or salamin na may ions. For sure narinig nyo na yung mga salamin na ito na may ions daw kaya kayang magpagaling ng mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng katarata, glaucoma, retinal detachment, at marami pang iba. Meron daw kasi itong di umano'y negative ions na gumagamit ng nanotechnology, far infrared rays, at germanium na makikita sa kanilang frame na inaabsorb ng mga retina natin at nagbibigay ng good signal sa ating mga utak para utusan ng ating mga katawan para i-repair at i-correct yung damage na naging dulot ng sakit sa mata. Napakasarap na naman pakinggan at isa na namang too good to be true. Pero FDA approved nga ba ito? Yes, FDA approved sila pero para lamang sa mga sakit sa mata na nangangailangan ng salamin na may grado. Para lamang itong normal na salamin na may grado na para lamang sa mga matang may grado. Pero minimislead nila yung mga tao at kiniklaim na FDA approved din sila para sa ibang sakit sa mata na hindi naman kayang pagalingin ng simpleng salamin na may grado lamang. Isa pa, dahil daw sa technology nito ay napakamahal ng benta nila dito kumpara sa mga normal na salamin na may grado. Pareho lamang naman ang benepisyo na nabibigay nito kumpara dun sa mga normal na salamin na may grado. Meron na rin ako nagawang video about sa mga salamin na may ions na ito na pwede nyo na rin panoorin. And lastly, ito hinuli ko at hiniwalay ko dun sa mga eye drops na nabanggit ko na kanina. Ito yung tinatawag na Zynergia Supernatural Drops. Hindi lamang kasi ito eye drop sa mata lamang, kundi kaya daw nitong pagalingin ang mga iba't ibang sakit mula ulo hanggang paa. Ang nakakalungkot dito ay binebenta ito ng isang doktor. At hindi lamang simpleng doktor, kundi isang sikat na doktor. Kaya daw nitong mapawala ang mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng astigmatism, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy, at marami pang iba. Nakakalungkot lang talagang isipin na kaya itong ibenta ng isang doktor na walang scientific na batayan. Para daw mapawala ang katarata ay kailangan magpatak ng 5 drops ng supernatural drops na ito sa isang planggana ng tubig. Tapos ay kailangan ilubog ang muka at ibabad ang mata ng nakadilat. At unti-unti na daw nitong matatanggal ang katarata. Wala po itong katotohanan dahil wala pa pong gamot na kayang magpawala or magpatigil ng katarata. May video na ako about sa sakit na ito na pwede nyo na rin panoorin para sa mas komprehensibong discussion about dito. So, kung sa mata pa nga lang ay sure na akong hindi ito gagana, ay paano pa sa claims nito na kaya nitong pagalingin ang mga sakit mula ulo hanggang paa? Ano yung mga pwede mong gawin para maiwasan yung mga ganitong gamot at mga panloloko? Una ay wag na wag kayong bibili ng mga produkto lalong-lalo na kung hindi ito registered sa FDA. Siguraduhin na mag-research muna kayo or magtanong kayo sa mga eksperto. Pangalawa ay wag na wag kayong magpapaniwala sa mga too good to be true o yung mga miraculous na claims ng mga produkto. Ang mga gamot po ay may kanya-kanyang pinapagaling na iba't ibang sakit. Wala pong iisang gamot na all-in-one na kayang pagalingin ang lahat ng sakit sa katawan.
So kung ganito yung claim nila, ay magtaka ka na at umiwas na sa ganitong produkto. Pangatlo ay huwag niyong aabusuhin yung mga over-the-counter na mga gamot dahil lahat ng gamot ay pwedeng magkaroon ng side effects lalo na kung hindi tama ang paggamit mo dito. Pang-apat ay kapag meron kayong nakitang mga page na nagbebenta ng mga ito, ay tumulong kayong ma-report ang mga page na ito para hindi na makapanlin lang ng ibang tao. And lastly, kapag may problema sa mata, ay magpa-check up kayo sa inyong mga ophthalmologist para siguradong mabibigay ang safe, effective, at kalidad na gamot para sa sakit ninyo. Maraming eye products ang nagkakalat ngayon sa merkado, pero hindi lahat ay safe at effective. Kung meron kayong kilala na gumagamit ng mga produktong nasabi ko, ay i-share nyo ang video na ito sa kanila para maging aware sila. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga produkto sa mata na kailangan nyong iwasan. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.